Magandang umaga mga kabayan. Ito nga pala ang buhay ko sa abroad. Isa akong part-time cleaner dito sa Romania at minsan isang nanny. Nandito tayo ngayon sa aking pangalawang trabaho. Hindi na ako nag-vlog sa unang trabaho dahil ako'y namlansya doon at dahil hinahabol ko ang oras. Dito sa aking second job ay ako po ay nag-cleaning ng buong bahay from first floor hanggang second floor at meron din pong third floor. So, sabi po ng aking client, mag-umpisa daw po ako sa baba. So, ang gusto niya mangyari ay mag-cleaning muna ako sa kanyang kusina. Kaya dito muna ako nagsimula. So, ganito guys ang mga ginagawa ko, mga simple lang pong cleaning at hindi ganun kabigat. So, ang kontrata ko sa kanya ay 5 oras na kailangan ko matapos itong bahay. Bilang isang part-timer dito sa abroad, ang aking hinahabol araw-araw ay ang aking oras. Napaka-importante po ng oras sa akin. Dahil dito nakabase ang aking kikitain araw-araw. So, ang ginagawa kong paglinis po dito sa kusina ay lahat ng mga gamit o appliances ay tinataas ko, inuusog ko para malinis ko ng maayos yung ilalim. Kasi guys, karamihan po ng mga client ay maselan. So, kailangan asing malinis natin ang kusina. Walang mga mumo, walang bakat-bakat, walang maiwan ng mga kalat na mga tinapay. Yan ay laging makalat dahil po nandyan yung toasted bread. Diyan sila laging gumagawa ng bread at laging nako guys, sobra po ang kalat. At dahil matagal na rin po ako sa ganitong trabaho, kalkulado ko na yung oras ko. Alam ko na kung dapat hanggang anong oras lang ako dito sa kusina, sa salas, sa hagdan. Kasi guys, meron po itong hagdan hanggang third floor. May 4 na room. Alam ko na at calculate ko na yan kung dapat ilang oras lang ako dito sa isang room, sa toilet. Meron nga pala guys itong 4 na toilet at 4 na room. Isa nga po pala sa nagustuhan ko dito bilang isang part-time cleaner dito sa Romania ay solo ko yung bahay sa mga nililinisan ko mga client. So, bali guys, pag sinabi nila ng ganitong oras ka pumunta at walang tao doon, ilalagay lang nila ang mga susi sa ilalim ng doormat nila or kaya ihabilin sa kanilang kapitbahay. Minsan naman may mga client ako na may mga sarili na akong susi ng kanilang bahay. So, anytime na gusto nilang magpalinis, pumupunta ako doon para mag-cleaning. So, ang ginagawa lang ng client ko, maglalagay siya ng notes dyan kung saan niya ilalagay na ganito yung lilinisin mo, or minsan may message niya ako na ganito dito ka magsimula mag-cleaning and dito ka magtapos. So, about naman sa sahod, kung paano niya ako binabayaran, ang ginagawa niya, iniiwanan niya na yung pera na bayad niya sa akin sa tamang oras. Halimbawa, 5 oras po ako nagtatrabaho. So, yung per hour na yun, babayaran niya yun guys. Yung 5 oras na yun, sa ngayon, ang bayaran dito is 50 per hour po yung bayad. So, meron po akong 250 lei. So, kaya na po yung mag-times nun sa, mag-compute nun sa pesos. So, kung meron ka pong trabaho sa umaga na 5 hours at meron ka din sa tanghali na 5 hours, so ibig sabihin, kumikita ka ng 500 lei sa isang araw. So, i-compute nyo lang po yon sa pesos. Sa unang simula ko po ng pagtrabaho dito sa Romania, marami na po akong naging client na hindi maganda, meron namang maayos. At salamat kay God kasi guys, ngayon halos sa mga client ko ay sobrang babait at sobra po ang generous. Kasi po tuwing matatapos sa aking trabaho, ang dami nilang binibigay sa aking mga prutas, pagkain, damit. Eto nga palang nililinisan kong bahay ay twice a month lang ako naglilinis sa kanila. Bilang isang part-timer cleaner dito sa Romania, hindi po lagi ring may kita. Kasi po, minsan po may mga client na tatawagan ka na dapat ganito ka pumuntang araw. And then right after nung date, nung oras na yun at date, saka sila magka-cancel. So, wala pong kita pag ganun. So, kaya guys, natuto na rin ako
na kumuha ng mga client na regular. Kasi dati guys, nung bago ako, kapag may tumawag sa akin na ganito, magpumunta ka dito sa ganitong oras at date, pinupuntaan ko sila. Kaya lang, minsan nagka-cancel sila. May client din naman po ako na puntahan na hindi ako binabayaran ng tama. Tapos may client din naman ako na inuutang po yung aking sasahurin sa kanila. Yung saka lang nila sasabihin na kung po pwede na hindi mo na kita bayaran kung kailan tapos na yung aking trabaho. Isa po sa nagustuhan ko bilang isang part-timer, pag after po ng trabaho mo, ay hawak mo na agad yung perang pinaghirapan mo. Yun po yung kagandahan na right after ng trabaho, makakabili ka na ng pangailangan nyo sa bahay, makakabayad ka na ng dapat mong bayaran at makakapagpadala ka na ng pera mo sa Pilipinas para sa iyong pamilya. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Bye!